Sa punto ito, makakausap naman natin ang Information Officer ng Office of Civil Defense ng Bicol Region, si Rachel Miranda. Magandang tanghali po, ma'am. Si June Veneracion po ito at live po kayo sa Balitang Hali Weekend. Magandang tanghali po, Sir June. Unang-una po, kumusta po yung sitwasyon sa inyong area of responsibility? Sa ngayon po, nakakaranas na po tayo ng light rains pa lamang po dito sa mga karatig na probinsya po natin sa buong Bicol Region. At the same time, dito po sa Albay. Anong mga area po ba yung, I suppose, may mga force evacuation ang ginawa, no? Anong mga area po ba yung concentration yan? Sa ngayon po, ang kino-closely minomonitor po natin talaga ay ang probinsya po ng Catanduanes dahil nga po naka-signal number 4 na po ito ngayon. At higit po sa lahat doon po talaga magla-landfall si Typhoon Nina. Sa ngayon, ito po yung mga municipalities na na-identify po natin sa Baras, sa Bato, sa Viga at sa Pandan. Sa ngayon din po, sa Albay, sa Cam Norte, Camarines Sur at Masbate po ay nag-conduct na po tayo ng ating preemptive evacuation. Simula pa po kahapon pa po ito. At may mga madadagdag pang lugar dito, sigurado yan. Sa ngayon po, ongoing pa rin po yung preemptive evacuation natin hanggang mamayang 3 p.m. po, I believe. Kasi yun po yung sinabi po sa atin ng mga committed po na PDRMOs and syempre yung local chief executives po natin. And ma'am, yung mga pangangailangan ng mga evacuees, natutugunan naman po ba? Sa ngayon po, yung mga kasamahan po natin sa DSWD Region 5 ay nag-preposition po ng mga sapat na relief items bago pa po ito si Typhoon Nina nakapasok dito po sa Kabikulan. So ngayon, ang inaantabayanan po natin ay yung mga tulong din po na galing po sa NDRMC at sa Office of Civil Defense Central Office po namin. Ito po yung mga non-food items na parating po ngayon dito sa Bicol Region. These are additional support na i-dispatch po natin sa pangangailangan at sa request din po ng PDRMC. Bigyan nyo nga po kami ng general sentiment dyan sa area ninyo. Natapat pa po ito sa araw ng Pasko. Tama nga po kayo. At though ganun po nga, ang nangyari nga po dito ay ang naging handa po nila ay yung paghanda sa bagyo. So masaya naman po kami dahil marami po ang mga pamilya na nag-cooperate po, lalo na po dun sa preemptive evacuation natin sa mga high-risk areas po dito sa buong Bicol Region. Panghuli na lang po, mensahe nyo po sa inyong mga kababayan dyan sa Bicol Region na nasasakupan ninyo. Siguro po yung mensahe po natin mula po sa Office of Civil Defense Region 5 ay patuloy po natin yung paghahanda natin hanggang ngayong araw. At mamaya po na habang magla-landfall na po si Typhoon Nina ay maging alerto po tayo at makinig po tayo sa mga balita para malaman po natin yung situation. Mensahe ko rin po sa mga karatig region namin at Bicol na at Rehiyon, siguro po kung babiyahe po tayo papunta po dito sa Southern Luzon, ipagpaliban na po muna natin dahil nga po din sa dami ng stranded passengers and at the same time, canceled na rin po kasi yung ating mga paglalayag ngayon sa buong Kabikulan. Maraming salamat po, Ma'am Rachel Miranda, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense ng Bicol Region.